morning guys, welcome to Troubleshooting. Samsung inverter refrigerator bumigay 2 years pa lang. Nawala ang kanilang resibo. Nang pinutol ko ang kapilary, wala nang preyon. Oil na lang lumalabas sa filter dryer. Tara na, simulan natin pag troubleshoot. Ay na po ang aking mga tools at saka vacuum pump at saka pump flushing. Naka-ready na po. Una kong pinutol ang capillary pero walang pressure na lumabas o preyon. Pero maitim ang filter dryer, baka di dyan siguro sumingaw ang preyon. Sobrang itim eh. May lumabas pong mga langis po sa filter dryer discharge line. Nakapasok ang langis. Nabulunan ata ito, yung filter dryer. Naku, Maraming nakapasok langis ang lumabas sa filter dryer dito sa area ng condenser. Next ay puputulin ko ang service line ng suction. Isang tabi natin ang filter dryer. Next natin ang condenser system at saka yung evaporator system. Tingnan natin kung may micro-leak. Mag-leak pressure tayo. Tanso na yan. Next ay kukunin ko ang drain pan. I-focus po natin at ipakita ko ang picture at saka model ng Samsung inverter compressor. Yan po. Ngayon po ay wala na pong connection ang compressor sa evaporator at condenser. Mag-self-test ba ang bomba niya? First bomba niya, ang daming lumabas na mga langis. Sobrang dami nga. Ayan po, makikita po sa video. Pag ganito kalakas ang oil lumalabas sa condenser papuntang filter dryer, ito ay mapupuno ang filter dryer. Kaya magkakaroon po ng clogging. Hindi na po makakapag-circulate ng tama sa system. Kawawa po si compressor. Ma-high blood po si compressor. Clogging, magkakaroon po ng pagtataas ang pressure ni compressor. Mahirapan po siya pag bomba. Ma-overdosage po siya. Sa madaling salita, si compressor po ay na high blood, na stroke. Kasi ang katulong daw, naglinis ng refrigerator, naka-on ang compressor at ang refrigerator gumagana, bukas ang pintuan. Ang sagot ng katulong, pag naglinis siya ng refrigerator, sara agad. Baka bukas ang pintuan ng refrigerator sa mga 2 oras o 3. Kaya ito ang nangyari sa compressor. Price po ng inverter compressor Samsung sa Shopee ay umaabot po ng 6,000 pesos. Kakausapin ko ang may-ari na re-repairin ko na lang ang compressor. 50-50 lang po ang resulta. Pwede maayos o pwede hindi. Pag hindi, bumili ng compressor na lang. Mabibigitan na po ang may-ari. 6,000 na compressor plus 4,500 na processing. Reprocess. I-save natin si compressor sa payment ng unit. 1,500 sa repair ng compressor.
Ayan po, makita nyo sa white band paper, yung langis na lumulabas galing sa kompreso. Sobra po kadami. Ngayon, pag na-repair ko na ito, gagamitan ko ito ng magic repair. Mawawala po ang langis. At malinis na rin po sa white band paper. Mamaya, antabayanan nyo sa video ko. Ngayon po ay magpa-flushing po tayo sa condenser. Ilabas muna natin ang mga contaminant na oil bago po ako mag leak test. At gagamitan ko po ng pressure na sa 300 PSI sa condenser lang. Or 250 lang. Hindi natin paabutin sa 350 to 400 PSI. Kasi manipis po na tubo. Baka sumambulat ang tubo sa sobrang pressure. Ayan po, sobrang daming langis na lumabas sa condenser at marumi pa. Nag-leak test na po ako. Wala pong leak. Next ay evaporator system. Mag-flushing po tayo sa evaporator system. Marami din langis ang lumabas. Pagkatapos niyan ay mag-leak test tayo. Ang pressure niya ay 100 PSI lang. I repeat, 100 PSI lang. Baka sumambulat po ang mga tubo ng aluminum. Resulta, wala pong leak. 4 na oras nag-leak test. Ang fault po dito ay compressor at ang filter dryer. See you next video. Thank you guys.